Ayan, magluluto tayo ng ginisang ampalaya. Pakikita ko po sa inyo kung paano magluto ng ampalaya. Ayan, syempre meron tayong sibuyas, bawang at kamatis. Ayan, at meron din tayong baboy, miso at ampalaya. Syempre, at syempre unang-una natin gagawin ay huhugasan natin ang ampalaya sa asin. Lalamasin ko muna yung ampalaya sa asin. Ayan, para mawala yung pait. Kayo po ba, paano po ba kayong maghugas ng ampalaya para mawala yung pait? Kasi ako po yan ang turo sa akin ng aking nanay nung araw na kapag ka magluluto ka ng ampalaya para mawala yung pait is lamasin mo muna siya sa asin bago mo siya hugasan. Pag nalamas mo na siya ng maigi sa asin para mawala-wala yung pait, tsaka mo ngayon siya hugasan sa tubig. Ganyan. Ayan, lamas-lamasin lang muna natin. And then, kapag tapos na, hugasan na natin siya sa tubig. Yan, para mawala na yung asin. Hindi naman yan naalat kapag nilamas nyo sa asin. Kasi huhugasan nyo yan sa tubig. Para lang mawala lang ng konti yung pait ng ampalaya. At pagkatapos, ayan na yung baboy. Pakuluan ko siya ng konti sa tubig para lumambot siya. At yan ay igigisa natin. Ayan, nagisa ko na siya. Wala na siyang tubig. Ayan, prito-prituhin na natin siya. Actually, meron pa yung tokwa. Hindi ko lang naipakita yung tokwa pero hiniwa-hiwa ko na. At pagkatapos maluto ng baboy, isusunod ko na yung tokwa dyan. Ayan na yung tokwa. Ayan. Ginisa ko din siya, pinirito-prito ko rin siya. Pagkatapos niyan, ayan, salain ko ng konti kasi yung mantika para masala natin yung mantika. At pagkatapos niyan, gigisa na tayo. Gisa na natin yung sibuyas. Bawang muna, bawang. Sunod natin dyan yung sibuyas, kamatis. Kasi pag ako nigigisa ko talaga siyang mabuti yung sibuyas, bawang, kamatis. Yan, hindi ko na pinakita sa inyo yung pero nandiyan na sila lahat. Yan, lutong-luto yan. Kailangan kasi lutuin natin mabuti, gisahin natin, tapos medyo pinipisad-pisit ko yung mga kamatis, sibuyas para lumasa talaga kasi yan ang magdadala dyan eh. Tapos ayan naman yung miso. Gigisa ko rin yung miso. Ayan. Yan ang nagdadala dyan, yung miso. Kaya tinawag ng ginisang ampalaya with miso. Yan. Pagkatapos, ayan, nilagay ko na uli yung, patapos nilagay ko na yung baboy at tokwa, pinagsama-sama ko na siya. And then, susunod ko na ngayon yung ampalaya. Gigisa ko na ngayon yan. Yan. Kapag ka nagluluto ako niyan, yung mister ko, paborito yan. Sa tanghali, kakain siya ng konting kanin. Tapos yan, sa gabi, gulay na lang. Yan, ang dami niyan eh. 1 kilo mahigit yung ampalaya. Nung maluto, dumami. Yan. Di naman namin mauubos yan. Kinabukasan, pwede pang ulam yan. Ayan, lagyan natin ng konting tubig. Ayan. Tapos, syempre, haluin natin ulit. Tapos, syempre, lagyan natin ng pangpalasa. Ayan, lagyan natin siya ng asin. Ayan, asin. Hindi ako mahilig maglagay ng patis eh. Asin talaga. Tapos, syempre, ang paminta. Hindi rin mawawala ang paminta, syempre. Ayan, lagyan natin siya ng paminta. Damihan natin siya kasi masarap maraming paminta para medyo malasa-lasa yung ating ulam. Yan, kasi hindi ako naglalagay nga ng patis. Ayan, konting magic sarap lang. Yung magic sarap, pag dalawang gamit ko yung isang sachet. Kaya yung magic sarap ko, bukas na yun. Kasi nagamit ko na siya ngayon, may natirang kalahati. Kaya, yung natira, nagamit ko pa. Matipid ako sa magic sarap kasi hindi ako masyadong naglalagay ng maraming magic sarap. Ayan, takpan muna natin siya. And then, tayin lang natin siyang kumulo. Yan, kumukulo na siya. Yan, extra pa yung aking apo. Yan, dito na tayo magtitikim-tikim syempre para malaman natin kung tama na ba yung ating timpla. Yan, halo ulit. Yan, tinakpan ko ulit. Kasi pinalambot ko pa siya, medyo matigas pa yung ampalaya. Kaya hindi ko pa siya pinatay. Ayan, tikman na natin ulit kung tama na ulit yung lasa. Kasi nilagyan ko pa ulit kanina ng asin at paminta. Okay.
Ayan, tama na yung lasa, okay na siya. Kaya pwede na siya.